Alam namin biyasa ka na sa pagkakatay ng baboy. Kaya gusto ka namin bigyan ng mas challenging at mas malaking trabaho. Tara, sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang trabaho. Ito ang bagong trabaho mo, Kiko. Katulad ng pagpatay mo ng baboy, gawin mo rin ito sa mga patay na katawan ng tao. Isang mapagpalang araw po. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Tupi. Isa akong binatang nagtatrabaho bilang kawani sa isang kumpanya sa lungsod ng Maynila. Simple lang ang aking pamumuhay. Nakatira ko sa isang murang apartment malapit sa aking pinagtatrabahuhan. Sa apartment kung saan ako nakatira, madalas akong makasalamuhan ng aking matalik na kaibigan na si Mark. Siya rin ay nagtatrabaho sa kumpanyang pinapasukan ko at madalas niya akong bisitahin sa aking tirahan upang magkwentuhan at kumain. Isang gabi, may bagong lipat na inquilino sa katabing apartment ko. Isang babaeng matanda na nagngangalang Aling Daisy ang umupa roon. Maputi at malakas pa ang pangangatawan ni Aling Daisy. Bagamat hinihinala ko na lampas 40 taong gulang na siya. Ngunit kahit ganito ang edad niya, lagi siyang lumalabas ng apartment tuwing gabi at hindi ako sigurado kung anong oras siya nakakabalik. Minsan, nakausap ko si Aling Daisy habang nasa labas siya ng kanyang apartment. Ipinaliwanag niya na taga-isla ng Panay siya at pumunta lamang sa Maynila upang dalawin ang kanyang apo. Hinahanap din daw niya ang pagkakataong makahanap ng trabaho rito. Kahit medyo kakaiba ang ugali, mabait naman si Aling Daisy, kaya nagustuhan ko siyang maging kapitbahay. Isang gabi noon, nagising ako dahil sa malakas na ingay mula sa katabing apartment ni Aling Daisy. Para bang may mabigat na bagay ang bumagsak sa sahig doon. Dahil madilim sa loob ng apartment niya, hindi ko pinag-aksayahan pa ng oras na alamin kung anong nangyari. Ngunit hindi pa rin ako agad nakatulog dahil sa kaba at pagtataka. Kinabukasan, nakasalubong ko si Aling Daisy. Tinanong ko siya kung ano ang pinagmula ng ingay kagabi. Sa una ay nag-alinlangan munang magsalita si Aling Daisy. Ngunit pagkatapos ay nagpaliwanag na lamang siya na inaayos lang niya ang mga gamit kaya may nalaglag na mabigat na bagay. Kaya gumawa ito ng malakas na tunog. Humingi siya ng paumanhin kung naistorbo niya ako. Matapos noon, ay pumasok na si Aling Daisy sa loob ng kanyang apartment habang patuloy akong naghahanda para pumasok sa trabaho. Isang linggo ang lumipas. Nagkasakit ako at hindi na ako makapasok sa trabaho. Umuwi ako sa aking apartment na nilalagnat at ubo ng ubo. Sumasakit din ang ulo ko, kaya nahihilo at parang umiikot ang paningin ko. Hindi na ako makalabas ng bahay at wala akong lakas kahit na magluto ng pagkain para sa aking sarili. Sa kalagitnaan ng araw, may kumatok sa pintuan ng aking apartment. Sa kabila ng sakit ng katawan, binuksan ko pa rin ito. Si Aling Daisy ang bumungad sa labas. Dala-dala ang isang mangkok na may lamang mainit na lugaw upang may maihain akong makakain. Sa sobrang gutom at panghihina, agad kong tinanggap ang lugaw mula kay Aling Daisy. Nagpasalamat ako sa kanya
at inanyayahan pa siyang pumasok sa loob, ngunit tumanggi siya dahil marami pa raw siyang gagawin. Kaya pagkalabas niya ay pumasok na ako sa loob ng aking apartment. Inilapag ko ang mainit na lugaw sa lamesa at kumuha ako ng ilang pirasong kalamansi mula sa kusina upang ipatak dito. Ngunit nabitawan ko ang hawak kong kutsara nang makita kong lumutang sa ibabaw ng lugaw ang isang ngiping pangil at iba pang hindi ko malamang bahagi ng katawan ng tao. Kinuha ko agad ang mangkok ng lugaw at itinapon sa lababo bago ko binuksan ang gripo. Kinilabutan ako sa mga nakita ko at bigla akong napawihan ng lakas. Sa kasagsagan ng aking pagkabigla, muling may kumatok sa pintuan ng aking apartment. Sa una ay hindi agad ako nagsalita, ngunit nang marinig ko ang boses ni Mark mula sa labas, kumuha ako ng lakas ng loob na lumapit at buksan ang pintuan. Ipinaliwanag ko kay Mark ang tungkol sa lugaw na bigay ni Aling Daisy. Ngunit itinanggi ni Mark na nagpaabot siya ng lugaw kay Aling Daisy para ibigay sa akin. Sigurado siyang may masamang intensyon si Aling Daisy sa pagbibigay ng lugaw na iyon. Sa kabilang banda, isa pang bagong empleyado ang dumating sa aming opisina. Liza ang kanyang pangalan. Wala pa siyang nobyo katulad ko, kaya't madalas kaming biruin ng mga kasamahan namin sa trabaho. Sa tagal ng walang nanunuyo sa kanya, naisipan kong ligawan na si Liza. Subalit tutol dito si Mark dahil seryoso at misteryosong babae si Liza kumpara sa iba. Hindi rin ito masyadong nagkukwento tungkol sa kanyang sarili at pamilya, kaya't pinapaalalahanan niya akong mag-ingat sa pagpapakita ng atensyon kay Liza. Isang gabi, sabay kaming umuwi ni Mark mula sa opisina. Sa daan ay ikinuwento niya sa akin na darating ang pamilya ng kanyang tiyahin kasama ang pinsan niyang si Mika. Balak daw niya akong ipakilala rito dahil interesado na rin itong humanap ng nobyo. Sa unang pagkakataon, hindi ko masyadong pinansin ang sinabi ni Mark. Alam kong biro lamang iyon dahil alam niyang seryoso akong manligaw kay Liza. Kinabukasan, pumasok kami sa trabaho at napansin kong nasugatan ng panga ni Liza. Ito ay katulad ng suntok na ibinigay ni Mark sa asong biglang sumalakay sa amin kagabi habang naglalakad kami pauwi. Napaisip ako kung nagkataon lang ba ito o may koneksyon si Liza sa asong yun. Ibinalita ko ito kay Mark at napag-usapan namin ang posibilidad na hindi normal si Liza. Sa huli, naawa rin ako kay Liza dahil halata namang hindi siya gusto ni Mark para sa akin. Hindi rin maitago ni Mark ang pagkawala ng respeto niya kay Liza sa harap ng iba pang mga katrabaho namin. Ngunit sa kabilang banda, hindi ko rin maipagkakaila na maraming katakatakang bagay tungkol kay Liza na nagtutulak sa akin na mag-ingat. Isang gabi, pagkalabas namin ni Mark sa opisina, ay muling inalok niya ako nang pumunta sa kanyang apartment. Gusto niya akong ipakilala ng personal sa kanyang pinsan na si Mika na binanggit na niya sa akin noon. Sa una ay iniisip kong nangaasar lamang siya. Ngunit napagtanto kong seryoso pala siya nang pilit na inakbayan ako patungo sa kanyang apartment. Nang makarating kami doon, sinalubong ako ng tiyahin ni Mark kasama ang buong pamilya. Napakaganda at makinis ang balat ni Mika. Mapungay din ang kanyang mga mata na tila humihila sa akin papalapit sa kanya tuwing tinititigan ko siya. Habang nagkukwentuhan kami, ramdam ko ang pagsuyo niya sa akin
sa tuwing ngumingiti siya. Sa mga sandaling yun, nalimutan ko na si Liza. Para bang biglang bumagal ang oras at paulit-ulit kong tinititigan si Mika habang nakikipag-usap. Hindi ko inaasahan sa unang pagkikita pa lamang namin ay magugustuhan ko na siya. Napakamapait para sa isang babae na malaman na yung taong minamahal niya ay may gustong iba. Alam kong masasaktan si Liza sa bagay na ito. Ngunit ganito talaga ang buhay. Hindi lahat ng taong nagkakagusto sa iyo ay magugustuhan mo rin pabalik. Habang patuloy ang aming kwentuhan, hindi ko napansin na lumipas na ang ilang oras. Pinilit kong magpaalam kay Mika at sa kanyang mga magulang upang makauwi na. Ngunit imbis na pumayag, inanyayahan pa nila akong magpalipas muna ng gabi roon. Dahil sa pagod, pumayag na rin ako sa alok nila. Ang gabi ring iyon, ang unang pagkakataon kong makatulog sa bahay nila Mark. Naunang mahimbing na nakatulog si Mark kaysa sa akin. Sa kabila ng kaligayahang nadarama ko, hindi ko pa rin maialis sa isip ko si Liza. Muling pumasok sa aking isipan ang mukha niyang puno ng lungkot. Ngunit sa dulo, napagdesisyonan kong hayaan na lang ang mga pangyayari. Ano man ang mangyari, masaya na ako sa nakilala kong si Mika. Nang sumapit ang araw ng aking kaarawan, talagang maraming nakaabang na sorpresa sa opisina. Masayang tinanggap ko ang mga regalong binigay ng aking mga katrabaho gaya ng kung ano-anong pagkain na handa na para sa salo-salo. Malaking regalo namang tinanggap ko rin mula kay Liza. May dala itong malaking bilaon ng palabok na personal na kanyang lutuin. Nabigla ako sa dedikasyon niyang magbigay sa akin ng sarili niyang luto. Sa aking pagpapasalamat, hindi nakaligtas sa aking kaibigan na si Mark na mapuna na wala man lang kalamansi ang inihahain na pansit. Kaya naman imbis na ibahagi ang pagkaing regalo sa lahat ng empleyado, ay itinabi na lamang namin ang bilao at dadalhin sa pag-uwi. Nagtataka at umalma naman si Liza sa ginawa namin ni Mark. Ngunit sinabi na lamang ni Mark na maaari kong ubusin sa apartment ang espesyal na pagkain galing sa kanya. Kumalma na lamang si Liza sa pahayag na iyon. Ngunit bago kami tuluyang umalis ng opisina, sa aking pagkabigla ay bigla akong hinalikan ni Liza sa pisngi bilang birthday gift. Napasigaw ang lahat ng empleyado. Lahat ay nagtatatalon at tuwang-tuwa para sa amin. Subalit alam kong hindi ko na maibabalik pa ang pagkakataong iyon sa kanya. Hindi na niya ako magugustuhan tulad ng dati dahil alam niyang may iba na ang puso ko. Kasabay ng aming kasiyahan sa opisina, kitang-kita ko ring tumulo ang luha ni Liza. Sa mga halong emosyon, hindi ko na rin napigilang maisip si Mika sa gitna ng selebrasyon. Nagpaalam na ako kay Liza at sa mga ibang kasamahan namin. Inaya ko si Mark na umuwi na upang matuloy ang aming plano tungkol sa nilutong pansit na bigay mismo ni Liza. Magkasama kaming bumalik sa aking apartment at dumiretso sa bakanting lote malapit lang doon. Nang makarating kami ni Mark sa bakanting lote, agad niyang binuksan ang dala naming bilao ng pansit mula kay Liza. Kinuha niya ang mga pirasong kalamansing nabili niya kanina sa palengke at ipinatak dito. Habang tinititigan namin ng mabuti, unti-unting lumutang ang ilang piraso ng mga kuko at balat ng tao
pati ang ilan pang hindi maipaliwanag na bahagi ng katawan. Sa sobrang takot at pandidiri, sabay kaming nagsuka ni Mark. Hindi maialis sa aming isipan kung gaano karumi at mapanganib ang nilalaman ng pagkaing iyon. Mabuti na lamang at sa halip na ipakain sa iba, sa amin na lang ni Mark napunta ang mga yon. Kung natuloy ang plano ni Liza na ipamigay ang kanyang luto sa opisina, marami ang magkakasakit o mas malala pa. Upang maiwasan ang anumang insidente, agad naming inilibing sa lote ang lahat ng nakita namin sa loob ng bilao. Habang tinatabunan namin ng lupa, nag-usap kami ni Mark tungkol kay Liza. Sigurado na kaming isa siyang ligaw o masamang nilalang na nagtatago sa anyo ng isang simpleng babae. Marahil ay isa siyang aswang o kaya'y mayroon siyang masamang kapangyarihan na hindi namin nauunawaan. Ngunit sa kabila ng lahat, ang mahalaga ay naligtas kami sa kanyang masamang balakin. Kung tumuloy ang plano niyang mapakain sa iba ang kanyang luto, malamang ay marami ang malalagay sa panganib o mas malala pa. Mabuti na lang at napigilan namin iyon ni Mark bago pa man mangyari. Nang gabing yon, dahil takot pa rin kami bumalik sa aking apartment, inanyayahan ulit ako ni Mark na tumuloy muna sa kanila hanggang sa gumanda ang pakiramdam ko. Lumilingon-lingon pa ako sa tuwing may maririnig akong ingay habang naglalakad kami. Natuwa naman ako sa paanyaya ni Mark. Mas mainam na may kasamang pamilya kaysa mag-isa lang akong natutulog sa apartment ko. Pagkalipas ng isang buwan, tuluyan nang umalis si Liza sa aming kumpanya. Hindi ko man gustong aminin, alam kong dahil sa akin kaya siya nagdesisyong humanap ng ibang mapagtatrabahuhan. Paulit-ulit niya akong hinahanap upang humingi ng paumanhin sa nangyari. Ngunit sa bawat pagkakataong magkasalubong kami, ramdam ko pa rin ang lungkot sa kanyang mga mata. Sa kabilang banda naman, lumalakas ang nararamdaman ko para kay Mika. Palagi kaming nagkikita tuwing weekends para kumain o manood ng sine. Sa tuwing magkasama kami, para lang kaming dalawang teenager na nagde-date. Ramdam na ramdam ko ang pagmamahal at atensyong ibinibigay niya sa akin sa tuwing magkausap kami. Dahil dito, naisip ko nang seryosohin ang aming relasyon. Isang gabi, nagtungo ako sa bahay ni Mark habang naroon ang magulang ni Mika. Hinarap ko sila at humingi ng basbas para makapiling na si Mika bilang aking nobya. Sa wakas, matapos ang mahabang panliligaw, nabigyan din ako ng pagkakataong makasama siya ng buong buo at maging kami na. Sa mga sumunod na buwan, patuloy kaming nagde-date ni Mika sa tuwing available ang aming mga oras. Ginagawa ko ang lahat upang mapasaya siya. Binibigyan ko siya ng mga bulaklak at chocolates. Dinadala ko siya sa mga mamahaling restaurant at sinusundo at hinahatid ko siya kahit saan man siya pumunta. Bilang kabayaran, binibigyan niya rin ako ng maraming sorpresa. Minsan ay bigla siyang dumadating sa opisina na may dalang cake o pagkain para sa akin at sa aking mga kasamahan. Napakaswerte ko dahil sa kanya. Alam kong wala na akong hahanapin pang iba. Siya na mismo ang sagot sa lahat ng panalangin ko para sa isang babaeng ihahalin tulad ko bilang aking kabiyak. Paglipas ng isang taon na magkasintahan kami ni Mika, naisip ko ding dalhin na siya sa susunod na level ng aming relasyon. Sa tuwing naaalala ko ang mga pangyayaring dumaan sa buhay ko bago ko siya nakilala, lubos akong nagpapasalamat kung hindi dahil kay Mark napilit akong inakay sa kanyang apartment upang makilala si Mika. Malamang
hindi ko nararanasan ng ganitong kaligayahan. Isang gabi, habang nagdidate kami, dinala ko siya sa overlooking ng Maynila kung saan kitang-kita ang ganda ng buong syudad. Doon ko inihanda ang isang napakaromantikong pananamit na may kasamang mga rosas, kandila at paboritong pagkain ni Mika. Nang makita niya ang lahat ng yon, naantig ang kanyang puso at hindi mapigilang maiyak sa tuwa. Pagkatapos naming kumain, lumuhod ako sa harapan niya habang hawak ko ang isang maliit na kahon. Tiningnan ko siya sa mata at sinabi kung gaano ko siya kamahal mula pa noong unang araw na nagkita kami. Ipinahayag ko na handa na akong harapin ang anumang hamon sa buhay basta't kasama ko siya. Pagkatapos, binuksan ko ang kahon at ipinakita ang singsing. Tinanong ko siya kung handa na ba siyang pakasalan ako at magsimula ng bagong pamilya. Sa gitna ng mga luha, paulit-ulit na sumagot si Mika ng oo, habang yakap-yakap niya ako. Sa wakas, matapos ang mahabang panahong magkasintahan, ay naging opisyal na naming pinagsang-ayunan na ikasal at magsimula ng bagong buhay. Napakaswerte ko sa babaeng minahal ko ng buong puso ko. Handang-handa na akong harapin ang anumang pagsubok sa aming pag-iisang dibdib, basta't nasa tabi ko lang siya. Hanggang dito na lang po, Kuya Chris. Ako po si Tupi, ang inyong kaistorya. Magandang umaga po sa inyong lahat, Kuya Chris. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Kiko. Isang simpleng manggagawa na naninirahan sa lungsod ng Antipolo kasama ang aking mag-ina. 28 taong gulang na ako ngayon at kasalukuyang naghahanap buhay bilang isang mekaniko sa maliit na talyer sa aming lugar. Nakatira kami sa isang maliit na apartment na nirerentahan namin sa tabi ng riles ng tren. Dito na rin kami nanirahan simula pa noong lumipat kami ng Maynila mula sa aming probinsya ilang taon na ang nakakalipas. Bagamat masikip at mainit dito tuwing tag-araw, nasanay na rin kami sa buhay Maynila. Para sa amin, ang mahalaga ay magkakasama kami ng aking mag-ina. Ang aking ina na si Linda ay nagtitinda ng mga nilagang itlog at siopaw sa isang maliit na karinderya sa labas ng aming apartment. Simula pa noong bata pa ako, siya na ang kumupkop at nag-alaga sa akin mag-isa. Namatay kasi ang aking ama nang ako'y 6 na taong gulang pa lamang. Hindi ko na gaanong maalala ang mukha niya, pero syempre hindi ko makakalimutan ang pagmamahal niya sa amin. Mula noon ay kami na lamang ni inay. 2 lang kami sa buhay. Ako naman, bilang nag-iisang anak, masipag kong tinutulungan si inay sa mga gawaing bahay at sa pagbebenta niya. Habang lumalaki ako, unti-unting nagiging malinaw sa akin na ako na ang magiging lalaking tagapagligtas ng aming pamilya. Kaya nang makapagtapos ako ng high school, agad akong naghanap ng trabaho para makatulong kay inay. Hindi man ako nakapag-college, ginagawa ko ang lahat para lang maitaguyod namin ang aming pang-araw-araw na pamumuhay. Sa ngayon, kasalukuyang nagtatrabaho ako bilang isang mekaniko sa talyer na pag-aari ni Mang Berto. 4 na buwan na akong nagtatrabaho dito at masaya naman ako sa ginagawa ko. Magaling akong mag-ayos ng mga sasakyan kaya't kontento ang aking mga kasamahan at boss sa takbo ng aking trabaho. Bagamat hindi kalakihan ang kinikita ko, sapat na ito upang makatulong sa pangangailangan ni inay sa bahay.
Ngunit hindi palaging swerte ang dumadapo sa akin. Bago ko nakuha ang trabahong ito kay Mang Berto, maraming pagsubok ang dumaan sa buhay ko. Nang mawalan ako ng trabaho nung kasagsagan ng pandemya, halos magpakamatay ako sa kakahanap ng bagong mapapasukan. Nagtrabaho ako noon bilang tsuper ng pedicab, tagahugas ng pinggan at kung ano-ano pang odd jobs. Minsan, umuuwi ako sa bahay na walang laman ng sikmura dahil naubos na ang kinitang pambili ng pagkain. Pero kahit gaano kahirap, pinilit kong maging matatag para kay inay. Lagi kong iniisip na darating din ang araw na maaahon kami sa kahirapan at mabubuhay ng marangal. Patuloy lang akong naghahanap ng trabaho hanggang sa makahanap ng swerte at matanggap sa isang katayan bilang tagapatay ng baboy. Ito ang pinakamahirap na trabaho sa buong buhay ko. Ngunit dahil sa pagiging dedikado ko, naging matagumpay akong kumatay ng baboy. Sa umpisa nahirapan ako dahil wala akong kaalaman sa pagkakatay. Pero dahil masipag at matyaga ako, mabilis akong natuto. Sa loob lamang ng ilang linggo, naging bihasa na ako sa trabaho. Pinuri ako ng aking mga kasamahan dahil magaling na akong kumutkot at maghiwa ng karne ng tama. Ang hindi nila alam, malaking sakripisyo ang ginagawa ko araw-araw upang matustusan ang aming pangangailangan ni inay. Sa kabila ng tagumpay ko bilang mangangatay, hindi pa rin maalis sa dibdib ko ang pagka-conscious sa ginagawa ko. Hindi biro ang pumatay at maghiwa ng buhay na hayop araw-araw. Minsan, naiisip kong hindi ito ang hustong trabaho para sa akin. Ngunit wala akong magagawa dahil kailangan ng pera para mabuhay. Patuloy lang akong nagsusumikap sa trabaho habang naghahanap ng lalong mabuting pagkakakitaan. Pagkatapos kong makatanggap ng papuri mula sa aking mga boss sa katayan, isang araw ay tinawag nila ako sa opisina. Hindi ko alam kung bakit, ngunit pumasok ako nang may kaba sa dibdib. "Kiko, gusto ka namin bigyan ng bagong trabaho." Bungad sa akin ni Boss Martin, ang punong tagapamahala ng katayan. Tiningnan ko siya nang nakakunot ang noo. Hindi ko maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito. Mag-o-offer kaya sila ng promotion o ililipat nila ako sa ibang department? Alam namin bihasa ka na sa pagkakatay ng baboy. Patuloy ni Boss Martin. Kaya gusto ka namin bigyan ng mas challenging at mas malaking trabaho. Na-excite naman ako sa narinig. Kahit masaya ako sa ginagawa ko, gusto ko sanang subukan ng ibang bagay para mas lumaki ang aking kikitain. Tara, sumama ka sa akin. Ipapakita ko sa iyo ang trabaho. Ani Boss Martin. Sumunod naman ako sa kanya, patungo sa likod ng opisina. Doon ay may isang makitid na hagdan papunta sa ilalim ng katayan. Hindi ko alam na mayroon palang silid sa basement nito. Pababa kaming dalawa ni Boss Martin. Dahan-dahan akong bumababa sa madilim na hagdanan. May kung anong pakiramdam na hindi maganda ang rumagasa sa aking katawan. Pero pinilit kong ituloy dahil na-e-excite din ako sa bagong trabaho. Pagdating namin sa pinakailalim, tsaka niya binuksan ang isang malaking pinto ng freezer. Bumalot sa amin ang malamig na simoy mula sa loob. Napasinghap ako nang makita kong puno ng mga nakasabit na bangkay ng tao sa loob. Ano ito? Tanong ko kay Boss Martin na nakatayo lang na tila walang iniinda sa nakakakabang tanawin. Ito ang bagong trabaho mo, Kiko. Katulad ng pagpatay mo ng baboy,
Gawin mo rin ito sa mga patay na katawan ng tao. Paliwanag niya. Doon niya ipinakilala na sila pala ay mga aswang na kinakain ng mga bangkay ng tao. Ang mga nakasabit sa freezer ay mga patay na preso mula sa mga kulungan. Pinapatay at kinakatay nila ito upang gawin na lamang pagkain. Sa unang pagkakataon sa buhay ko, para akong nanlamig sa takot. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Paano sila nakakakuha ng mga bangkay? At bakit nila ito kinakain? Hindi ito tama. Ngunit naalala ko bigla ang banta ni Boss Martin na wag daw akong magsusumbong o magagalit sila sa akin. Kaya Kiko, tatanggapin mo ba ang trabahong ito? Tanong muli ni Boss Martin. Sa totoo lang, gusto ko nang tumakbo palayo sa takot. Ayoko nang magpatuloy sa katayang ito. Ngunit naisip ko rin ang pangangailangan ng pamilya ko. Kailangan ko ng pera at malaki ang alok na sahod sa bagong trabahong ito. Kahit na nanginginig at nalulula sa takot, pilit kong ipinako ang aking mga paa sa sahig at tiningnan ko si Boss Martin at mahina akong sinabing, Opo, tatanggapin ko po. Kailangan ko ng pera para sa pamilya ko. Ngumiti ito ng labis. Kitang-kita ang kanyang mga matulis na ngipin. Mabuti Kiko. Alam kong hindi ka magsisisi. Triple ang sahod mo dito. Simulan na natin bukas ang training. Mula noon, nagsimula ang aking trabaho bilang tagakatay ng tao para sa mga halimaw. Kailangan kong iwaksi ang takot at pagsusuka sa tuwing hahawakan ko ang malamig na bangkay upang katayin ito. Lahat ng ito'y gagawin ko para lamang matustusan ang pangangailangan ng aking pamilya. Ngunit sa kabila ng malaking kita, hindi ko pa rin maalis sa isip ko na mali ang ginagawa ko. Paano kung isa sa mga katawan na ito'y kamag-anak din ng iba? Paano kung sila'y inosente at dinakip lang ng mali? Hindi ko kayang tanggapin na para lamang silang baboy na kinakatay ng walang habas. Hindi madali para sa akin na tanggapin ang bagong trabaho bilang tagakatay ng tao. Sa unang 3 linggo, halos araw-araw akong muntik nang magsuka sa ginagawa ko. Pero dahan-dahang natututunan ko rin ang proseso. Una, dadalhin ng mga tauhan ni Boss Martin ang mga nakabalot na bangkay mula sa morgue papunta sa aming katayan. Doon ko sila isa-isang bubuksan at sisimulan ang aking trabaho. Gagamitin ko ang matalas na kutsilyo upang tadtarin ang katawan. Pagkatapos, didiskartehan ko ito ayon sa parte ng katawan na hinihingi, gaya ng braso, binti, ulo, o kaya'y malaking parte ng torso. Bagaman maselan, unti-unti ko ring napagsabay-sabay ang maraming bangkay sa iisang araw. Minsan ay nakakakatay ako ng lampas 10 tao sa loob ng 12 oras na shift. Napapagod ako ng todo, pero natutuwa naman ang aking mga amo sa bilis at galing ko. Habang tumatagal, parang bumabalik ulit ang dating kumpiyansa ko bilang tagakatay. Nakakalimutan ko na ang mga tunay na tao ang hinihiwa ko. Parang mga karne ng baboy na lang sila na dumadaan sa harapan ko. Basta't maayos ang pagkakatay ko, sapat na iyon para sa akin. Buwan-buwan ay tumataas ng tumataas ang sahod ko. Triple nga ang binibigay nila kumpara sa dati kong trabaho. Sa wakas, nakakatulong na ulit ako ng malaki kay nanay. Nakakabili na kami ng mga appliance tulad ng bagong electric fan at TV. Nakapagpamudmud din ako ng regalo
sa mga kapitbahay naming hinihiraman lang namin dati. Laking pasasalamat ko sa bagong trabaho dahil nabibigyan ko na ng maginhawang buhay ang pamilya ko. Naging madali na ring maghanda sa darating naming sanggol. Kahit pa marami akong kinatay na tao, wala sa isip ko iyon. Dahil ang mahalaga, nakakatulong ako sa pamilya. Ngunit sa kabila nito, hindi pa rin nawawala ang pagkabalisa at pagsisisi sa dibdib ko. Gabi-gabi, kinakausap ko ang aking konsensya. Wala akong choice. Ginagawa ko lamang ito para sa pamilya ko. Pero sa aking pagtulog, tila parang bumibisita sa akin ang multo ng mga biktima. Gumigising ako na nanginginig sa takot. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kakayanin at ipagpatuloy ito. Paano kung mahuli ako? Ilang libong buhay na ang dumapos sa aking mga kamay. Paano kung sila o ang kanilang mga mahal sa buhay ang maghiganti sa akin? Isang araw, tuluyan ko nang napagdesisyonan na hindi na kaya ng konsensya ko. Kailangan kong mag-resign sa trabahong ito. Ngunit alam kong hindi basta-basta ako papaalisin ni Boss Martin. Paano kung gaganti ito sa akin o sa pamilya ko? Tinignan ko ang relo. 12:00 na ng tanghali at malapit na akong mag-out. Pagkatapos kong hugasan ang kamay ko sa lababo, susubukan kong harapin si Boss Martin upang sabihin ang desisyon ko. Sana naway maintindihan nila ako at payagan akong umalis ng maayos. Pagkalabas ko ng trabaho, dumiretso ako sa opisina ni Boss Martin. Hawak-hawak ko ang aking resignation letter habang papasok ako ng nanginginig ang tuhod. Boss, magre-resign na po ako. Hindi ko na po kaya ang trabahong ito. Wika ko nang nakayuko. Tahimik lang na tumingin sa akin si Boss Martin. Hindi ko mabasa ang itsura ng kanyang muka. Maya-maya ay ngumiti ito ng bahagya at sinabing, Naiintindihan kita, Kiko. Alam kong mahirap sa mga katulad mong tao ang ginagawa namin dito. Tatanggapin ko na ang pagre-resign mo. Napabuntong hininga ako ng maluwag sa narinig. Hindi ko inaasahan na ganito kadali ang lahat. Akala ko'y magagalit siya o mamimilit pa na manatili ako. Salamat po, Boss Martin. Pasensya na po talaga pero hindi ko na po talaga kaya. Dugtong ko rito. Tumayo siya mula sa kinauupuan at nilapitan ako. Wala ka dapat ihingi ng paumanhin, Kiko. Naiintindihan namin dito ang iyong sitwasyon. Gusto lang namin na gawin mo ang trabaho mo ng tama at maayos habang nandito ka pa. Tinapik niya ako sa balikat at ngumiti. Ramdam ko ang pagsadsad ng isang malaking bato sa aking dibdib. Buti na lang at wala siyang galit o sama ng loob sa akin. Maaari ko ng tuluyan na iwanan ng madilim na kabanata na ito ng aking buhay. Kinabukasan, pumunta ulit ako sa katayan upang kunin na ang aking mga gamit. Habang nag-aayos, maraming alaala ang pumalibot sa akin. Mahirap man, maraming aral din ang natutunan ko rito. Mas naging mabuting anak, asawa at ama dahil sa sakripisyong ginawa ko para sa pamilya. Pagkatapos ay tuluyan na akong umalis sa puok na iyon. Bumalik ako sa aming tahanan kung saan naghihintay ang aking mag-ina. Niyakap ko silang mahigpit na para bang hindi ko na sila kailanman pakakawalan. Ngayon ay naghahanap na ulit ako ng bagong mapapasukan. May ilang ina-applyan akong mga trabaho at umaasa akong makakahanap din ng bagong pagkakakitaan
na hindi na kailanman papatay o magbubuwis ng buhay. Sa kabilang banda, kahit alam kong nakapag-resign ako ng maayos sa dati kong trabaho, hindi ko maiwasan na isipin na baka balikan ako ni Boss Martin dahil sa pag-alis ko. Baka isipin nitong isusumbong ko sila sa pulis at gumanti sa akin o sa pamilya ko. Pero wala naman akong balak gawin yon. Ang mahalaga sa akin ngayon ay kalimutan na ang nakaraan at simula ng isang bagong buhay kasama ang aking pamilya. Araw-araw ay nagdadasal kami ng aking mag-ina para sa kaligtasan ng aming tahanan at upang hindi na maulit ang madilim na karanasang iyon. Sa abot ng aking makakaya, patuloy kong poprotektahan sila laban sa anumang kapahamakan. Matagal bago ako tuluyang makalimot sa ginawa ko noon bilang tagakatay ng tao. Ngunit hindi na mahalaga ang nakaraan. Ang mahalaga ay natutunan ko ang leksyon at handa akong magsimula ulit. Magtatrabaho ako ng marangal at patuloy na susuportahan ang aking pamilya. Ngayon ay buo na ang aking loob na harapin ang anumang hamon sa buhay. Alam kong kakayanin ko ito nang hindi na kailangang gumawa ng masama. Sa tulong ng aking mag-ina at patnubay ng may kapal, alam kong magtatagumpay din kami sa huli. Matapos ang lahat ng pinagdaanan ko bilang tagakatay ng tao, ngayon ay nakalipas na ang ilang taon, bagamat hindi ko lubos na maiwaksi ang masamang alaala. Unti-unti ko na ring natatanggap na iyon ay bahagi ng nakaraan at hindi na dapat punan pa ng isipan ko rito. Masaya akong ibahagi na ngayon ay nakahanap na ulit ako ng disenteng trabaho bilang mekaniko sa isang talyer. Sapat ang aking kinikita upang matustusan ang pangangailangan ng aking pamilya. Nanganak na rin ng isang malusog na sanggol na babae ang aking asawa. Siya ang aming unang supling at tunay na biyaya mula sa langit. Kahit nahihirapan kami sa pag-aalaga, masaya kaming lahat dahil buo na ang aming pamilya. Sa ngayon ay nakatira pa rin kami sa aming lumang apartment, malapit sa rilis ng tren. Simpleng pamumuhay lang ang aming ginagawa araw-araw. Pero masaya na ako dahil kasama ko ang aking mahal na mag-ina. Kahit pa marami kaming pinagdadaanan, patuloy ang aming pagsasama at pagsuporta sa isa't isa. Alam kong darating pa ang maraming pagsubok, ngunit haharapin namin ito ng magkakapit-bisig. Nung nalaman ng aking asawa ang tungkol doon sa dati kong trabaho, muntik na siyang mawalan ng malay sa sobrang gulat. Ngunit sa halip na magalit, naiintindihan niya kung bakit ko ginawa yon, para sa ikabubuti ng aming pamilya. Pinatawad niya ako at sinabing ang mahalaga ay tapat ako sa kanya at handang protektahan kami anumang mangyari. Ganoon din ang reaksyon ng aking ina nang malaman niya ang lahat. Sa halip na husgahan ako, higit nilang minahal at pinangunahan ng aming pamilya. Pagkalabas ng aking asawa sa ospital, bago kami umuwi sa aming bahay, nagtungo kami sa simbahan upang magdasal at magpaalam sa lahat ng mga kaluluwang aking nakatay. Humiling kami ng tawad sa lahat ng aking nagawa noong panahong yon. Ramdam ko ang kaluwagan sa aking dibdib nang makapagtapat ako sa Panginoon. Ngayon ay patuloy kaming nagdadasal araw-araw na patnubayan kami ng puong may kapal. Nananalig kami na kung magtutulungan kami bilang pamilya, malalampasan namin ang anumang pagsubok na darating. Sa kabila ng aking madilim na nakaraan, hindi ako nawalan ng pag-asa. Sa halip, lalo ko pang minahal at pinahalagahan ang aking asawa at anak. Pinangako ko sa aking sarili na gagawin ko ang lahat para sa kanila. Kaya kahit anong mangyari, hindi na ako susuko. Patuloy akong lalaban ng buong puso para sa aking pamilya. Alam kong may liwanag at pag-asa sa dulo ng mahabang dilim. Sa tulong ng aking mga mahal sa buhay, mananaig pa rin ang kabutihan sa huli.
Hanggang dito na lang po ang aking kwento. Maraming salamat po at nailathala niyo ito sa inyong programa. Ako po si Kiko, ang inyong kaistorya. Magandang araw po sa lahat. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Abel. 22 taong gulang at taga Legazpi City sa Albay. Sa kwento kong ito, maiisip ninyo siguro nakakaiba ang kababalaghan na aking mga naranasan. Pero ang lahat ng aking ikukwento ay pawang totoo at tunay na nangyari sa buhay ko. Nagsimula ang aking istorya sa isang baryo sa Quezon. Isang payapang bayang puno ng palayan at sariwa ang simoy ng hangin. Ngunit may nakatagong sekreto ang lupain na ito na malalaman ko sa aking pagtatrabaho. Nang matapos ako sa high school, kulang ang aming pinagkakabuhayan upang mapagpatuloy ang pag-aaral. Maliit lamang ang kinikita ng aking mga magulang bilang mga magsasaka. Kaya naman naghanap ako ng mga trabaho hanggang sa maipasok ako ng aking tiyuhin sa koprahan. Nangamba ang aking mga magulang dahil wala pa akong karanasan sa ganito kalaking kumpanya. Pero naniniwala naman sila na mabibigyan ako ng magandang oportunidad upang matuto at kumita. Kaya ikinasak ko ang loob at bumiyahe papuntang Quezon na itinuturing ko bilang malaking bagong mundo. Pagdating ko dun, agad na pinamalas ko ang aking kakayahan sa trabaho. Bagamat nahihirapan sa pisikal na gawain, pinilit kong tumagal sa mga unang araw. Tinanggap naman ako ng mga kasamahan na halos lahat ay tulad ko ring Bicolano. Sa unang ilang linggo, katwiran lamang ang aming pinag-uusapan kung paano namin matutulungan ang aming mga pamilya. Hindi pa namin nalalaman ang madilim na pangyayari na magkakaladkad sa amin patungo sa kamangha-manghang pakikipaglaban. Nagsimula ang lahat ng dumating ang unang kabilugan ng buwan. Dahil pagod sa isang araw na trabaho, nagpahinga kami sa gabing yon. Habang kami ay nagsisiksikan sa isang maliit na kwarto, bigla kaming ginising ni Sir Alex. Seryoso ang kanyang muka at kami ay pinagalitan. Mabilis! Dapat nakahanda na kayong lahat ngayong gabi. Utos niya. Hindi namin maintindihan kung bakit galit siyang humaharap sa amin. Pinabangon kami at pinagbihis upang maghanda. Hindi pa rin namin nalalaman kung ano ba ang dahilan. Matapos naming mag-ayos, tinawag kami sa labas. Umaliwalas ang madilim na paligid ng koprahan sa maliwanag na bilog na buwan. Narinig ko na kayo sa isa sa mga tao ko. Sambit ni Sir Alex. Alam kong hindi kayo sanay na makita ang aswang dito. Huwag kayong matakot. Kasama niyo ako. Kaba ang mararamdaman ng sino mang makakarinig sa mga salitang binitawan niya. Bawat isa ay nanatiling nakatitig. Hinihintay ang karagdagang paliwanag niya. Makikita ang kabang dumadaloy sa aming mga muka. May isang nilalang na humaalughog dito tuwing gabi, tuwing kabilugan ng buwan. Pagpapatuloy niya. Sinumpa ang lupang ito. Sa atin lamang na ipagkatiwala ang katotohanan. Wala sa amin ang makapagsalita ng marinig iyon. Lahat ay nanlalaki ang mata. Nagtataka kung bakit ganoon kalalim ang sekreto nito. Napansin kong nanginginig na ang ilan sa mga kasamahan ko. Ako man ay ramdam ko ang panginginig ng laman. Pagkalipas ng ilang oras, dumating nga ang aswang gaya ng binanggit ni Sir Alex. Wala akong nakita sa malayo, ngunit
naririnig ko ang malalakas na paghilab ng hangin. Ang amoy ng katakatakang nilalang ay tumumbok sa aming mga ilong. Napatakip ako ng ilong dahil sa sangsang na amoy. Nagsisigawan na ang mga kasamahan ko. Lumitaw na! Ihanda na ang baril! Nagkalat kaming lahat. Walang maayos na posisyon. Sumigaw din ako sa takot dahil biglang tumikhim ang aswang sa harapan ko. Makailang ipinagaspas niya ang malawak niyang pakpak. Isang maitim na anino ang nakikita ko sa ilalim ng bilog na buwan. Hindi tugma ang katawang lobo sa mga pakpak na parang ibon. Kulay dugo ang kanyang mga mata. Lumiyad siya ng malakas at isang hampas na malakas na hangin ang hatid sa akin. May ilang tagasanay na nakapwesto na sa kanya. 2 putok ng baril at tinamaan ng walang daplis ang nilalang. Dugo ang bumuhos ngunit hindi ito tumitigil. Sumugod pa rin ito sa isang kasamahan ko. Ngunit masusing iniwasan ito. Sunod-sunod na putok ang narinig ko. Saktong tumama sa dibdib ng isa. Kumalabog ang lupa nang bumagsak sa bakod na bakal ang nahihimatay na katawan ng aswang. Isang malalim na buntong hininga ang aking pinalabas. Mabilis na ibinalik namin sa pwesto ang nakuhol na kasamahan. Tila nabitawan na niya ang huling hininga sa kabila ng mga sugat. Ngunit dumating si Sir Alex na may dalang gamot. Tinitignan ko siya habang binibigyan ng lunas ang sugatan naming kasama. Hindi ko alam ang gagawin ko pero ako na ang sumalo ng dala niyang baril. Lumipas pa ang ilang mga panahon. Dumating na naman ang susunod na kabilugan ng buwan. Nakatutok ang mga mata namin sa pinakamalaki at pinakakikislap na buwan sa kalangitan. Balot na may espesyal na laman ang inihanda namin bilang gabi ng pag-iingat. Maningning ang mga ilaw at handa na ang mga sandata. Nakaupo kaming lahat sa bakanting espasyo. Naghihintay ng kahit anong kompas o tunog na magpapatibay ng pagdating ng mapanganib na bisita. Sa katahimikan ay maririnig ang malakas na pagtibok ng puso naming lahat. May nakikita na ba kayong anuman? Tanong ko sa kasama ko na nasa kaliwa. Umiling lamang ang mga ito. Ramdam na ramdam ko ang kabang bumabalot sa aming lahat. Nagpakawala rin ako ng malalim na buntong hininga. Lumipas ang ilang segundo, wala pa ring dumarating. Tumungo ako sa upuan at sinusubukang makapag-isip ng iba pang bagay. Subalit nagulat kami sa paghulog ng isang supot mula sa ere. Sumenyas agad ang isa sa mga taga-baril na huwag munang umalma. Malakas ang pintig sa dibdib ko. Sana'y walang mangyari. Sana'y katahimikan na lamang ang maaari naming matanto ngayong gabi. Ngunit bigla na lamang may narinig kaming kalabog sa lupa. Mula sa pinagtataguan ay kitang-kita ko na may itsura ng isang tao ang lumabas at tumingkayad. Bago pa man kami makagalaw ay nagsimulang sumalakay ang katakatakang nilalang. Natigilan ako nang makitang ginaya niya ang itsura ng naglalako ng balot. Ngunit mas maingay ang malalim niyang ungol at mas mahaba ang mga kuko. 2 kasamahan namin ang mabilis na kinalmot ng mga kamay nitong may matutulis na kuko. Hinawakan ng halimaw ang kanilang mga liig at winasak ng matatalas niyang kuko. Lumabas ang masaganang dugo sa kanilang mga sugat. Butil-butil ng pawis ang dumaloy sa aking noo habang pinapanood ang nakakapanlupaypay na kalagayan nila. Matapos ang pangyayaring yon, nag-iba ng lubos ang aking paningin sa buhay. Tulad ng sanggol na bagong ipinanganak sa mundong ito, ako man ay ulirang nabuo mula sa masalimuot na karanasan.
Hindi nagtagal ay natalo namin ng mga aswang na palaging lumilitaw sa lugar na iyon tuwing kabilugan ng buwan. Pero alam kong hindi pa tapos ang lahat. Alam kong may iba pang pagkakataon na muling babalik sila at manggugulo sa amin at papatay ng iba pang mga tao na walang kalaban-laban. Pagkatapos mabawi ang kapayapaan sa kuprahan, agad akong kinabahan sa hinaharap. Ngayon pa lamang ay nakakaramdam na ako ng pagkapagod at pangangailangan ng kapahingahan. Ngunit wala pang kalayaan at kapayapaan ng aking makakamtan kung patuloy pa ring namamayani ang aswang sa aming piling. Sa loob ng ilang buwan, paulit-ulit akong binigyan ng tiyak na lulupigin ko ang pananakot na dala nito sa bawat kabilugan ng buwan. Isinusuong ko ang bawat gabi at umaga na walang hadlang sa aking pag-unlad bilang isang individual at mamamayan. Nakatingin ako sa mapayapang kalangitan tuwing gabi. Pinagmamasdan ng mga bituin na naglalaro sa malamig na simoy ng hangin. Naglalakbay ang aking isipan sa malayo. Sumasalamin sa ngiti at mga mata ng mahal sa buhay. Muling naalala ko ang aking mga magulang na hindi makapagpahinga sa hilahil sa palayan. Nais ko silang dalhin sa lugar na walang pag-aalala at sagana ang kagalakan. Nagpupursige akong makapagtagumpay para masiguro ang kanilang kapakanan. Dumating ang panahon upang palawigin ko na ang aking pag-unlad. Kinailangan ko ng lumisan upang makapaghanap ng higit na magandang kabuhayan. Sa kabila nito, lagi kong ipinagpapasalamat ang aking mga araw sa koprahan. Ang sandigan ng aking katangian bilang naging isang matapang at mapagkumbaba. Patuloy akong hinahamon ng buhay na hubugin ang sarili, nagagabay sa aking simulain at pagtsatsaga sa muling pagpapalago ng aking buhay. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento at karanasan. Malayo na ang narating mula sa payak na katahimikan sa Bicol, hanggang sa kahangahangang paglalakbay na naghubog sa akin bilang isang individual. Sa paglisan ko sa koprahan, patuloy akong nanganganib sa iba't ibang uri ng aswang sa mundong aking kinaroroonan. Ngunit tulad ng dating paghahanda sa bawat kabilugan ng buwan, mananatili akong laging nakahanda at laging may lakas ng loob. Patuloy ang laban. Gayunpaman, kailangan laging manalig sa kadakilaan ng may kapal. Naway gabayan ako ng kanyang liwanag tungo sa kapayapaan at tagumpay. Hanggang dito na lamang po. Maraming salamat sa inyong lahat at magandang araw. Maraming salamat po mga kaistorya sa pakikinig. At kita-kits po ulit bukas para sa isa na namang nakakatakot na kwento. Ito po si Kuya Chris, ang inyong kaistorya. God bless po at ingat po lagi.